samahan ng koro sa pambungad na awit. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyong. Mga minamahal na kapatid, sa loob ng 40 araw, naghanda tayo para sa pinakadakilang araw na ito. 40 araw hindi natin inawit ang papuri sa Diyos. Tayo ay nag-ayuno, tayo ay nagsakripisyo. Ngayon, magalak nating aawitin ang papuri sa Diyos sa kaitaasan. Gloria in excelsis Deo. Please, sa baba lang po, sa baba. Down.
Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea, nagsimula sa Galilea, nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya na nga ang hinirang, sapagkat suma sa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Nagpakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na sila'y muling mabuhay. Inatasan niya kami mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom sa mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukumpas. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. Ang lakas ng buon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. Ang bundok na takwil na nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagmamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalang tayo magdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihan?
Napaalsa ng kaunting libadura ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpasko, si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Sagot po doon, siya ay tunay na muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Ulitin po natin ha. Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Siya ay tunay na muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Mga minamahal na kapatid, palakpakan po natin yung Kristo muling nabuhay. Tunay, ang ating pagdiriwang na ito ay isa sa pinakadakilang pagdiriwang sa buong taon. Wala nang hihigit pa sa pagdiriwang ng ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. This is the feast of all feasts, sabi nga
ito yung pinaka-piyesta ng lahat ng mga piyesta. Sapagkat alam natin, simula noong ipinanganak si Kristo, nagdiwang tayo ng kanyang Pasko ng pagsilang. At yung kanyang Pasko ng pagsilang ay walang kahulugan kung hindi si Kristo ay namatay, nagpakasakit na matay, at muli nabuhay. Kung kaya nga ang araw na ito ay araw na kung saan ipinakita sa atin ng Diyos ang pagtatagumpay mula sa kamatayan. Na hindi natatapos sa kamatayan ang buhay ng tao, ang buhay natin, sapagkat ipinakita sa atin ng Diyos na mayroong pag-asa, na mayroong muling pagkabuhay. At ito ang ating pag-asa, na kung saan ang muling pagkabuhay na ito ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo natitipon ngayong linggong ito dahil sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Easter is a concrete expression of the love of God to mankind. Kaya nga, kahit na mahirap, kahit na masikip ngayon tayo rito, sa buong maghapon simula pa kahapon, ang tao ay hindi na uubo sa simbahan na nagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Dahil ang araw na ito ang pinakadakilang araw sa lahat ng mga araw. Kung kaya nga mga minamahal na kapatid, isa lamang ang nais na ipakita sa atin ng Diyos, na ang kanyang dakilang pag-ibig ay wagas. At makakamtan natin ang dakilang pag-ibig na ito kung tayo ay sasama sa Kanya, sa Kanyang muling pagkabuhay. Huwag tayong manatili doon sa libingan, sapagkat si Kristo hindi nanatili sa libingan. Sabi nga, nang dumating ang mga alagad doon sa libingan, wala na si Kristo. Dahil si Kristo'y muling nabuhay, ang katotohanan na si Kristo, bago pa siya mamatay, sinabi na niya na siya'y muling mabubuhay. At ang kanyang pangakong ito ay kanyang tinupad dahil sa pagmamahal sa ating lahat. Kaya nga, nawa ang araw na ito ay tunay na magbigay sa atin ng kasiyahan. Kasiyahan sapagkat alam natin tayo'y pinapabago ng ating ng Diyos, pinapabago ng Diyos. Sa mga araw na nagdaan, yung ating pagsasakripisyo, yung ating ginawang pag-aayuno, yung ating paglilimos, yung ating pagtulong sa kapwa, nawa ipagpatuloy natin ang mga ito. Sapagkat ito ang tanda ng ating pagmamahal din sa ating Panginoon. Hindi man siya humahanap ng anumang kapalit sa kanyang ginawang pagsasakripisyo. Tayo ay may utang na loob sa ating Diyos, sapagkat niligtas niya tayo mula sa kasalanan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Kung kaya sa araw na ito, sasariwain din natin ang ating mga pangako nung tayo ay bininyagan, na kung saan itatakwil natin ang kasamaan, na ang kasamaan naglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang nais natin bilang mga tinatawag nga ni Pope Francis, Easter people, tayo ay mga alagad ng ating Panginoon na muling nabuhay, ay nananatili sa kanyang pag-ibig. Kung kaya sa araw na ito, tuloy natin ang pag-ibig at ating kalooban. Kaya nga, bawal yung nakasimangot ngayon. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Pag nakasimangot yan, baka hindi pa nabubuhay si Kristo sa kanyang kalooban. Hindi sila sa atin. Sapagkat ito ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan na manatili sa Biyernes Santo ang ating mga mukha, ang ating kalooban, sapagkat si Kristo ay muling nabuhay at siya'y kasama natin. Kaya nga napakaganda ng salmo sa English,
ay sinasabi nga ng Salmo, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad." Ito ang panawagan sa atin ng Easter, ng linggo ng pagkabuhay. Dahil ito nga ang araw na ginawa ng Diyos para tayo'y maggalak at magdiwa. Sa araw na ito, sa ating pagdiriwa, ating hingin na patuloy tayong puspusin ng Diyos ng kanyang pagmamahal, ng kanyang biyaya. Simula ngayon hanggang sa mga susunod pang pagdiriwang natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo'y makapabuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo'y muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay gagawin ng pagbabasbas. Katulong po ang mga lay minister para po mabilis tayo, manatili lang po tayo nakatayo habang umaawit ang koro.
Ibinabangon mo kami, Ama, sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Ang ating itutugon, Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likasyanan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa ating Panginoon ang ating personal na kahilingan, ganoon din ang lahat ng mga may intensyon sa misang ito. Ama naming mapagmahal, ibinuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagdaragumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Nagsiupo na po.
makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong lalong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukan ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanina. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, dasalin natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iharap mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Ngayon, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh
Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inanyayahan sa kanyang bigli. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipong na po ang lahat. Mga announcement po natin. Sa darating pong Sabado at Linggo ay pagdiriwang natin ang pistahan ng Divine Mercy Sunday. So tayo po rin nandailangan. At ang birthday and wedding anniversary Thanksgiving Mass sa ating parokya gaganapin po sa Monday, 28 ng April, 7:45 p.m. ang misa dito po sa ating simbahan. Ang Spiritual Summer Camp in English sa mga bata, sa teens at youth will be from 7 to July, 20th of July. Registration date will be announced shortly. Youth Mass will be celebrated on the 26th of April at 7 p.m. sa ating parish hall. So Easter greetings and vows of thanks on behalf of all the priests in the parish. I wish to you a very happy Easter. Our gratitude and sincere thanks to His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, ruler of Sharjah, and all the government departments, especially Sharjah Police and Traffic departments. Our sincere gratitude to our priests, all our priests here, especially Father Michael Fernandez, the Usus of Saudi Arabia, who gave the recollection for some of the ministries ng ating parokya. So, sa mga sakristan, the minister, si Father Michael po kasama natin dito. So maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong nakiisa sa ating mga pagdiriwang. Sa lahat po, simula pa nung naghanda tayo para sa araw na ito, sa mga apostoles, sa core group ng Filipino community, sa pamumuno ni Sister Pam. Maraming salamat po sa lahat ng mga head ng mga ministries at saka mga communities sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa mga gawain ng ating simbahan. So muli ay palakpakan po natin ang bawat isa. So mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sana po ay patuloy tayo sa ating paglalakbay at makiisa, mas maging aktibo, maging buhay ang ating pakikiisa sa lahat ng mga gawain po ng ating simbahan. So muli po, pagkatapos po ng ating misa, sumunod po tayo sa mga ushers po natin para sa maayos na paglabas sa ating simbahan, para dahil meron po tayong mga kasunod na mga misa po, dire-diretso po simula pa kahapon 5 o'clock hanggang kagabing madaling araw, dire-diretso po, wala pong ticket ang pasok at labas ng mga tao, kaya sumunod na lang po tayo. Kung may magpipicture taking po, meron na po tayo isahan dito ngayon pagkatapos po ng final blessing. Nakaharap po ang bawala, and then yung mga apostoles, yun lamang po. Yung mga ibang picture taking po ng mga iba't ibang communities, sa labas na po natin gagawin sa may grotto, sa may resurrection, po natin gagawin. So, muli, si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Siya ay tunay na muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yung po kayo tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamitin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag,
Kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alisang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos